Okay, so ito yung pinaka-common problem ng bow cabinet. Okay. So kung mapapansin natin, tama naman yung level ng tubig niya, pero yung water level indicator niya nagbi-blink. So ang ibig sabihin niyan, hindi na sense ng board natin, okay, yung float valve sa loob ng reservoir. Okay, so pwedeng ang dahilan niyan is sira yung float valve natin, or pwede din naman na puno na siya ng oil or nag-accumulate yung oil dun sa float valve natin, kaya hindi ngayon na-sense ng board. Okay, so ang gagawin natin is ipa-flush out natin yung tubig dun sa loob, o sa madaling salita, ililinisin natin yung reservoir para mawala yung error na water empty. Okay, so sa pag-drain po ng water sa reservoir natin, so una po natin i-consider, dapat po nakatanggal sa outlet yung ating plug, no? At ang padalawa po, making sure po natin na naka-turn off yung ating switch. Okay, so ang gagawin po natin, tatanggalin po natin yung cap ng drain natin. Okay, so pisilin lang po manin sa portion na to, no? O either kung saan kayo komportable, pisilin nyo para hindi po lumabas yung tubig, then bago nyo po i-open. Pwede pong ganito. Okay, then saka nyo po i-open yung cap natin. Yan. Okay. Yan. Then pagkatapos po, iti-drain natin. Okay, so tanggalin natin yung connection ng ilaw. Okay. Okay, so buksan natin yung pintuan. Then pagbukas natin ng pintuan, may makikita tayong dalawang screw sa gilid, dalawang side. So tatanggalin natin yan. Okay, so sarado natin yung pintuan, then tatanggalin natin yung holding compartment ng equipment. So nahihiwalay po ito dun sa pinakang reservoir niya. Okay? Pag natanggal na natin yung holding compartment, okay, so ang gagawin natin is itataob natin yung equipment. So ito, okay? So taob lang natin siya. Okay, kasi sa ilalim yung mga screw na kailangan nating tanggalin. Ayan. So kailangan nating tanggalin yung mga screw na yan para mag-pull out natin or ma-dismantle natin yung reservoir ng equipment natin. So gamit ang screwdriver, okay, Phillips screwdriver, so tatanggalin lang po natin yung mga screw na nakakabit sa equipment. Okay, so pag natanggalan natin yung mga screw, so ito po yung mga location yan. Paikot po yan dito, dito po sa kabila, at saka po dito sa gilid. Yeah, so kailangan po lahat yan tatanggalin para po matanggal natin yung pinaka-top cover ng equipment natin. Okay? So, may isa pa pong kulang. Ito pong isa na to. So kailangan din po tanggalin natin ito para yung hose po is matanggal natin. Ayan. Tanggal na po natin yung top cover. Okay? So itong hose po natin is ipapasok po natin doon sa butas niya. Pero hindi po natin 100% matatanggal yung pinakang top cover natin kasi nakakabit po yung connection ng solid state natin, yung relay natin. So yun po yan. Okay? Pero kung i-move po natin sa kabilang side, ayan. So, may expose na po yung reservoir natin. Nandito na po yung tangke natin na pinaglalagyan ng heater at nandito na po yung controller. So, ito po yung tatanggalin natin. Ito yung portion na ito para malinis po natin. So, once na matanggal na natin yung top cover, bottom cover niya, once na matanggal natin yung bottom cover niya, so ito na po yung controls natin. So, again po, ito yung reservoir. Ito po yung tangke natin na may heater. Ito yung controller, and so on and so forth. So, ang gagawin po natin para matanggal po natin itong reservoir natin, so ang gawin po natin, tanggalin po natin yung connection nito. So, ito po. Okay, so, ito po, tatanggalin natin. So, kung mapapansin nyo po, meron po siyang lock. O, yun po yung naglalak sa kanya para hindi matanggal. So, kailangan po natin siyang tanggalin. Hawakan lang po natin, i-press lang po natin dito sa bandang likod kasi yun po yung pinaka-lock niya. Then, saka po natin pugutin. Ayan. Okay? So, yun po yung isa. Ang padalwa po, ito po tinatawag natin na sight glass. So, kailangan po natin i-move yan or ikutin para po matanggal. So, konting ingat po, no? Kasi pwede po siyang mabasag pag nalaglag. Ayan. Okay, so, ilagay po natin sa safe na lugar. Then, pagkatapos po, tatanggalin na natin tong connection niya rito. So, gamit po yung plies. Plies po yan.
So, yan po ay imumove lang natin papunta sa gilid. Ayan po. Side. Tapos yung isa naman po. Ganun din po yung gagawin natin. So, yan po yung pinaka-lock niya. Ayan. Okay. Ayan na. Okay. Then, pagkatapos po, pag-iiwalay lang po natin to. Tanggalin. Yan. Tanggal na. Okay. Then, eto. So, na-dismantle na po natin yung reservoir natin. So, sa pagtanggal po ng float switch natin, tatanggalin po natin yung 4 na screw dito. Yan. So, luwagan lang po natin yan. Tanggalin natin. Okay. Okay. So, pag natanggal na po yung 4 na screw, so, pugutin na po natin to. Ayan. Ayan. Ayan na po yung float valve natin. So, kung mapapansin nyo po yung float valve, yan po, meron po siyang oil. Ayan. Baba po natin So, yung oil po na yan po yung, pag nag-accumulate po yung oil dito sa portion na to, mangyayari po, pagka yung tubig mo, parang ganyan po yung position yan, pag yung tubig po, pumalo na po or umaangat yung tubig natin na ganito. So, once na dumating po siya sa dulo at puno po ito ng oil, so mangyayari po, hindi po madidetect ng float valve natin or ng controller natin yung water level. Kaya dapat malinis itong sensor natin. Okay, so, paglinis po nito, ang gagamitin po natin dito is APC. Sabon lang po, so tatanggalin lang po natin yung mantika. So, once na properly clean na yung reservoir natin, so babalik na natin yung float valve. So, ito na yung float valve natin. Okay? So, kung mapapansin nyo, malinis na yung float valve natin. So, wala na yung sign ng oil build-up. Okay? So, babalik na natin siya. So, sa pagbabalik, make it sure lang na maibalik natin yung eksaktong location, no? Lalong-lalong na yung mga screw. Kailangan maikabit lahat yung screw. Once na mailagay na natin yung float switch na, yung float valve, so ibabalik na natin yung reservoir. Okay, so ito po, mapupunta sa ilalim. Okay, so ganito po yung magiging position niya. Then, ilulusot po natin yung pinakang cup ng side glass natin. No? Then, ikakabit po natin yung pinakang tubo dito sa likod. Ayan. So, dito po muna yung unahin natin para mas madali. Okay? Ayan. Then, pagkatapos, ibabalik po natin yung lock niya. Okay, so gamit po yung plies natin, so babalik po natin yung lock niya. Ayan. Okay. So, isa po dito sa bandang dulo, may nakakapit po doon sa pinakang tangke natin. At yung isa naman po ay nakakapit doon sa pipe. Ayan. 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 Okay, so properly lock na po siya. So next step po natin, ikakabit natin yung connection ng float switch or ng float valve po natin. So ito po yung pinakang guide natin. Ito po, portion na to. So kailangan po tatapat siya dito sa part na to. Ayan. Okay. Ayan. So ayan na po, nakalock na siya. Okay. So next po ay pagkabit ng side glass. So yung pagkabit po ng side glass, pwede po yan
kahit mamaya na pag nabuo ninyo, or pwede naman po bago nyo ikabit yung takip ng ilalim natin, pwede nyo na pong ilagay. So para sa akin po, mas mabilis po siya ikabit bago nyo ilagay yung pinakang takip niya, no? Para naka-align po ng maayos yung reservo natin. Ayan. So next part, kakabit na natin yung takip o yung takip ng pawkab natin. So ipapasok po natin yung drain, okay, dito sa butas na yan, no? Yan. Then itatakip po natin siya. Then ibabalik na po natin yung mga screw na tinanggal natin kanina. Okay, including po dito o yung pinaka-clip ng drain natin. Ayan. So pag nailagay na po natin yung mga screw, kompleto na. So ibabaliktad po ulit natin yung unit. Then ilalagay na po natin yung ating warmer compartment. Ayan. Sige sir. Okay, so pagkatapos po natin mailagay yung warmer compartment natin, so kakabit na po natin yung dalawang screw dun sa gilid natin para nakalock na po, no? Ayan. And kabit po natin yung connection ng ilaw natin. So after po nyan, maglalagay na po tayo ng tubig sa loob ng reservo natin para malaman po natin kung papangsyon ng maayos ang ating power cabinet. So exact amount po, 4.5 liters ng tubig. Okay, so kanina nung hindi pa natin nalilinis yung reservo natin o hindi pa tayo nakapag-flushing, so makikita natin, naka-indicate yung water empty. Okay, so ibig sabihin, hindi na-detect ng controller natin yung level ng tubig sa loob ng tangke, which is kanina, nakita naman natin sa video na may laman siyang tubig. So after cleaning po, ngayon makikita natin, so wala na po siyang error. Okay, so ibig sabihin, ang problema po, yung water empty ay maduming reservoir at madumi po yung cold sensor natin. Okay? So, ang gagawin lang po natin, linisin lang po, i-flushing yung unit, i-flushing yung reservoir, linisin po siya, sundin po yung process na ibibigay sa atin kung paano yung tamang way ng paglilinis para maiwasan po natin ang error na water empty. So, ngayon po, pwede nang gamitin ng unit.